Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Wihos TikTok Hang, Lodi Bien Tyrone, Lodi Luperegrin Mucha, Lodi Angelo Relax, Lodi Gracelyn Villaran, Lodi Joey Tabura, Lodi Nonoy John Ryle, Lodi Francisco De Chilo, Lodi Magno Gambo Aden, Lodi Zero, Lodi Roel Amparo. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-210 kabanata, sa pagpapatuloy. Hinatak ni Ryo ang dalawa habang itinutok naman ni Tito Jang ang kanyang espada sa mga ito na sinasabi ng mga senior. Huwag niyo akong alalahanin, at makikita ang dalawa ay nakatapak na sa puno. At pagkatapos ay bumagsak si Kalbo sa gilid ni Hyoryong habang sinisigaw ng Group 7 na ibalik niyo sa akin ang bandila ko. Nawala na yung kalbong lalaki at yung may bigute na nandito kanina. Na sinabi pa ni Kalbo na ano ba to? Bigla akong lumipad. Nakatingin sa kanya si Hyoryong na sinabing tumatawa na maligayang pagbati sa pagpasa. At pagkatapos ay bumagsak din sa harapan si Huangbo habang sinasabi nito na si Official Jang Hong ay mag-isa niyang hinaharap ang Group 7. Kailangan natin siyang tulungan agad. Tumugon naman sa kanya si Hyoryong na hindi ko sa tingin na yan ang problema ngayon. Mukhang matitikman na ni Jang Hong ang mainit na kapalaran. At nagulat si Tito Jang nang biglang nagpalabas ng apoy si Yomdo. Na may mapapakinggan na dumadaing ng sakit. Sinigaw pa ni Yomdo habang makikita sa itaas ng puno si Ryo na umalis kayo. Mga hinayupak. Nagulat din si Great Elder na biglang napatayo. Nakasalubong ang kilay niyang sinabi pa sa isip na Kwak, Yang, He. Ano bang ginawa niyo? Mula naman sa tore isang tao ang nagsasalita na ha. Hindi ba dapat kanselahin natin ito? Dagdag pa ni Sword Sovereign na kung tama ang nakita ng matandang ito, mukhang ang mga bata lang ng White Sword Group ang inatake ni Elder Blaze Blade. Sinabi naman ni Principal Ping na haha, malinaw ko ring nakita na ang mga bata lang ng Group 7 ang inatake niya. Sinabi naman ni Nam Gongjin na parang may issue sa katarungan. Kaya ano ang mangyayari sa round na ito? Napatingin sa kanya si Principal Ping at sinabi na well, kailangan na lang nating tanggapin ito. Kailangan nating makipag-usap kay Elder Blaze Blade mamaya, pero hindi ito paglabag sa patakaran. Nakasalubong ang kilay naman ni Sword Sovereign na sinabi na okay lang. Kung pagtatalo lang ng mga bata ito, pero ang pagpapabeya sa hindi patas na ginawa ng Elder na nagbabantay sa event ay. Nabigla namang tumawa si Elder Hyun Jiamja at sinabi na hindi babahagi rin yun ng test. Kahit gaano pa kagulo ang gulo na ito, wala itong kasing tindi sa mundo ng martial arts, at malamang na ang mga taong mahuhulog mula rito ay hindi rin makakaligtas sa Mount Hua Covenant meeting. Dagdag pa niya habang humawak ang Group 4 sa puno na tingnan mo, kahit kumalat ang flames of hell sa paligid. Ang mga gustong umiwas ay iwas talaga. Sinabi naman ni Chang Hu na bitawan niyo ang mga bandila, at yung mga kaya pang gumalaw, gawin niyo ang lahat para marating ang puno. Dagdag pa ni Elder Hyun Jiamja na makikita si Tito Jang na nagtanggal ng damit na yung makahanap ng paraan, makakahanap talaga. Ang makaligtas ay siyang tunay na sukatan ng lakas. At makikita ang Group 4 survivor ng Dark Sword Group. Na sinabi pa ni Elder Hyun Jiamja na sa huli, lahat ng miyembro ng Group 4 ay nakapasa. Sinabi naman ni Ran na tulad ng inaasahan, kahanga-hanga talaga ang kakayahan ni Official Biryuyon. At kahanga-hanga rin ang kakayahan ni Official Jang Hong. Sinabi naman ni Doc Go na sa tingin ko, humahanga ang Heavenly Ghost Pavilion sa mga bagay na ganito. Sinabi naman ng nakaputi na sa totoo lang, mas humahanga ako sa Group 7 na ginawa ang lahat para mabawasan ang pinsala kahit sa ganoong sitwasyon. Sinabi naman ni Tang Sam mula sa likod na siguradong tama yun, pero naalala ito na sinabi pa niya na sa totoo lang. Ang 3 Absolute Swords ang halimaw dito. Na sinabi pa ni Chon Hoon na habang pinipigilan ko ito, lahat ay sumusulong. At makikita ang Group's Van Survivors, White Sword Group. Na sinabi pa ni Tang Sam na maliban sa dalawang unang inatake ni Elder Blaze Blade, lahat ng iba ay utang ang buhay sa 3 Absolute Swords. Sa huli, ang bilang ng kanilang mga bagsak na kalahok ay kulang lang sa eksaktong bilang ng mga nawawalang bandila. Muli na namang sinabi ni Ran na nauunawaan ko. Pero mas humahanga pa rin ako sa Group 4. Lalo na't hindi pinabayaan ni Official Biryuyon na mabaigo kahit isang miyembro.
Tumingin kay Wei na sinabi pa niya na ano sa tingin mo, young Master Ngerong? Sino ang pinakahumanga sa'yo? Tumugon siya habang naiisip ito na ang taong nag-iwan ng pinakamalaking impresyon sa akin. Na sinabi niya sa isip na karaniwan, ang Senior 3 Absolute Swords ang karapat-dapat kilalanin, pero sa pagkakataong ito, hindi niya napansin ang pasaway na pumasok sa sarili niyang grupo. Dagdag pa niya sa isip na kung ganoon, ibig ba sabihin ito na kamangha-mangha talaga ang kakayahan ni Huang? Na napaniwala pa niya ang mata ni Senior 3 Absolute Swords? Hindi, mas parang siya ay isang taong halos walang presensya, halos katulad ng isang natural na nilalang. Kung gayon, si Jiang Hong ba ang pinakagumamit ng pag-atake ni Senior Huang at nakaligtas sa mga atake ni Elder Blaze Blade ang pinakakahangahangang tao? Hindi. Madalas siyang nakawa ng sariling merienda ni Biryuyon. Dagdag pa niya na nakatingin sa gilid habang naiisip niya si Ryu na kung ganoon, sa huli, sa lahat ng miyembro ng Group 4, ang may hindi matatawarang kakayahan ay. At pagkatapos ay pumikit siya na sinabi pa sa isip na ang hindi pagkilala sa kanila ang tama. At sinabi niya na wala. Hindi ko tatanggapin ang paghanga. Napatingin sa kanya si Ran na sinabi na ano? Hindi sa wala ito, pero tatanggihan mo. Na sinabi naman ng mahina ni Tang Sam na parang umaayon din sa pakiramdam ko. At ngayong papunta na siya rito, mas lalo itong may saysay. Lumapit sa kanila si Ryu at Tito Jiang na sinasabi na nandito kami para samahan ka, customer. Sige, aalis na ang 4 na seniors sa kanilang sarili. Si Biryuyon ang sasamahan kay Lady Yun, at ako naman ang sasamahan ng iba pa. Sinabi naman ni Ryu na kung ganoon, hindi ba yun mahina na laban? Kailangan din nating sabihan ng obsessed na mahina na pumunta mag-isa. Naiinis naman si Wei na makikita ang ugat nito sa noo ay lumabas na sinabi na tatanggihan ko ang tulong na hindi ko kailangan. Napalingon naman sa kanya si Ran na sinabi na nako. At sinigaw na sa kanila na Black Sword Group, Group 5, White Sword Group, Group 9, simulan na. Habang tumutulay sila sa lubid tumingin ito sa gilid na sinabi na ang pagpunta dito ay medyo komportable. Siyempre, mas komportable pa ang kabilang panig. Tumugon si Doc Go na para sa mga may galing, iyon ay mas nakakaabala. Hindi ba tinuturuan ng body light ng art sa Heavenly Ghost Pavilion? At sinabi ni Tito Jiang buhat nila si Ran sa pamamagitan ng lubid na nakabit na namin ang lubid ng maaga para sa inyo. Pero dahil maaaring tumalsik ang tubig, sana'y inyong maunawaan. Tumugon sa kanya si Ran na nako. Kaya pala inihanda ninyo ang lubid para sa akin? Sobrang komportable nito na parang nahihiya na akong masyadong pinaparangalan. Mula naman sa bahay pahingahan isang boses ang nagsasalita na ang mga yon. E-escort na lang nila siya sa karwahe para mas madali. Dagdag pa ni Moonhai na hindi nila ginawa ang ganoon para sa atin. Hindi, para kay Lady na. Tumawa naman si Hyoryong at sinabi na dahil hindi kami nagbayad ng pera. Pero, si Lady na ay laging binibigyan ng espesyal na trato. Tumingin si Moonhai dito na sinabi niya na sa totoo lang, hindi ba yun nakakainis sa'yo, Lady na? Tumugon siya habang humihigop ng tsaa na wala akong dahilan para magalit o mainis. Tumingin sa kanya si Jin Soul at sinabi naman na totoo. Kung siya ay umarte na parang sinasamahan siya na tulad ng isang prinsesa na hindi man lang marunong ng martial arts. Malamang ay masasama ang pakiramdam ni Big Sister Yeren. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa niya na pero bakit sila sobrang protective sa kanya? Si Lady Yun, na mula sa Heavenly Ghost Pavilion, ay dapat may sapat na kakayahan sa martial arts. Tumingin din si Moonhai kay Hyoryong at sinabi na ngayon na iniisip ko, wala man lang siyang hawak na espada. Si Lady Yun ba ay gumagamit din ng hidden weapons? Tumingin sa ibaba naman si Hyoryong na tumugon na nagtataka ako. Hindi ko siya gaanong kilala. Nakatingin sa kanya si Yeren, na nakikita niya ang iniisip ni Hyoryong na sinasabi na sa normal, tiyak na gumamit siya ng espada. At medyo magaling pa nga. Pagkatapos ng araw na yon, maaaring bumagsak siya. At siya ay nakakulong sa loob ng halos 8 o 9 na taon, pagkatapos ng lahat. Sinabi naman ni Yeren na siya ang Bewitching Flower, isa sa 4 na babaeng master ng Dark Path, at itinuturing na pinakamahusay sa Dark Path 4 Flowers. Imposible na hindi niya mapanatili ang ganitong palayaw sa Dark Path gamit lang ang kagandahan at katayuan. Sa tingin ko, ayaw niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa martial arts dito. At pagkatapos nililinis naman ni Ryu ang dadaanan ni Ran habang sinasabi nito na nakakatuwa,
Parang pumupunta ka sa mga lugar na kakaunti ang patibong, young master. Paano mo na-detect ang mga patibong? Tumugon si Ryu sa kanya na ako ay isang henyo. At wala akong mga hobby na nagpapahirap sa akin gaya ng iba. Bukod pa rito, kung tama lang ang ritmo, medyo madali lang ang mga patibong. Na naiinis namang nakatingin si Wee sa kanya ng tahimik. Nagtatakang sinabi naman sa kanya ni Ran na ritmo. Tumugon sa kanya si Ryu na nakangiti na may ritmo ang mga patibong, at kapag tama ang hakbang mo sa pagdating nila, makakaraan ka ng ligtas. Dagdag pa niya na tila naglalaro na ganito ito. Isang rhythm event, na sinabi pa niya na kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, 1-3-2-1-4-1-2-1-3-2-1. Ano sa tingin mo? Medyo madali, di ba? Sinabi naman sa kanya ni Ran na hindi ko talaga maintindihan, pero kamangha-mangha. Dahil dito, parang nakasakay ako sa isang komportableng karwahe. Sinabi naman ng nakahubad na bakit parang sobrang komportable sa kabilang side. Naainggit ako sa kanila. Sinabi pa ng isa na oo, gusto ko ring sumakay sa karwahe. Sinabi naman sa kanila ni Tito Jiang na hoy, kayong dalawa, huwag kayong maging sakim habang tumatanggap ng benepisyo ng libre. Sinabi pa niya habang dumadaan sa may lasong daan na kamusta ito. Halos kasing saya ng pagsakay sa karwahe ngayon, di ba? Maswerte rin na si Senior Tang Chulyong, na gumagamit ng poison avoiding art, ay kasama sa grupong ito. Natumugon si Tang Sam na ano, ibig bang sabihin ako ang kabayo? Tumawa naman ang kanilang nasa likod. Tumingin sa likod ang nakahubad na sinabi na iwan na natin ang katotohanang nakalampas si Senior Dugo at ang kanyang grupo gamit ang body light ng arts. Marahil ang kabilang panig ay hindi naman gumagamit ng poison avoiding art, kaya bakit sila dumarating ng sobrang kalmado? Sinabi naman ni Ran habang nakatingin sa ahas na naku, parang natatakot ang mga ahas at nakakalaso na insekto kay Young Master Biryu yun. Tumugon naman siya na imposible yun. Mahusay ang mga kaibigang hayop sa mga mararangyang kaluluwa. Sa kasamaang palad, hindi sapat na malinis lang ang damit para makipag-ugnayan sa kanila. Na si Wee ay patuloy naman sa paghampas ng kanyang espada. Tumingin sa gilid si Ryu at sinabi na lahat ay nakalabas na. May pupuntahan ako, kaya aalis na ako. Tumugon si Ran na oo. Sinabi naman ni Tito Jiang na mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Sinabi naman ng nasa likod niya na ha? Saan siya pupunta? Nakatingin naman si Tito Jiang sa gilid na sinabi na pupunta lang siya sa Green Forest 72 Stronghold para kumuha ng ticket, pagkatapos babalik din. 7 Absolute Godly Sword, wala kang makukuha kung hindi ka magmadali. Tumugon ito na hindi ko naman plano na humingi ng ganitong bagay sa simula pa lang. Makikita ang langit na mapapakinggan ng salita na mga walang hiya kayo na lang ang natira, kaya uubusin ko kayo. Nakatingin sila sa unahan na sinabi pa ni Tito Jiang na sa totoo lang, mukhang galit na galit si Elder Cho Wool. Tila nahihirapan silang kunin ang mga bandila sa harap. Tumugon si Ran, na ganoon ba? Kung ganoon ang kaso, baka makatulong ako. Sinabi niya habang pinatalsik ni Elder Cho ang isa at tinadya kanya si Tang Sam na mamatay kayo, mga walang hiya. Sinabi naman ni Ran sa kanya na Uncle, ikaw ay sobrang bait na tao, bakit ka sobrang galit? Ang masasamang bandila na ito ay marahil naghahatak at nagpapagalit sa iyo, Uncle. Tumanaw si Ryu sa kanila habang may hawak na flag, na sinabi naman ito habang nakadapa sa lupa na ang magnanakaw na yon. At dito na po nagtatapos ang 210 kabanata. ika-211 kabanata. Sa pagpapatuloy, mga 2 minuto na ang nakalipas, sa Group 9. Sinabi sa kanila ni Elder Zhu Chuhan magaling ka sa iyong kakayahan. Good luck. Tumugon ang mga ito na salamat, Elder. Sige, aalis na kami. Biglang napalingon sila nang may magsalita na hindi mo dapat ibahagi ang mga yon ng basta-basta, alam mo yon? Na sinabi naman ni Baek Moyong na ikaw ay si. Na sinabi sa kanila ni Ryu na isa lang akong dumadaang tulisan. Dahil tulisan ako, dapat maningil ng buwis, di ba? Kunin ko na lang ang 3 bandila ngayon. May hindi makapaniwala naman ng mukha ang nakaasul na sinabi niya na bandido. Ngunit walang mga bundok dito. Napakagat ng labi si Baek Moyong na naiinis ding sinabi na kalokohan yan. Hindi kami tanga.
Sa tingin mo ba hindi ka namin makikilala kung tatakpan mo lang ang bibig mo ng ganyan? Zither Striker, biriyo yun. Sinabi ni Ryo sa kanila na ano ba ang pumasok sa isip niyo para isipin niyo na ako yung makisig at henyo na lalaking yun. Dahil ba sa kagandahan kong hindi maitago? Sa karangyaan at talinong hindi ko mapigilan. Naiinis na tumingin sa kanya si Baek Moyong na sinabi na dahil sa pagiging kakaiba mong hindi maitago. At sa madilim at masamang aurang hindi mo kayang pigilan. Pumaypay naman ang nasa likod niya ng kamay at sinabi na hoy, umalis ka na habang mabait pa kami. Napahinga naman si Ryu at sinabi na matalas ang iyong paghusga, pero kulang na kulang ang iyong kaalaman. Kung gusto mong mamuhay ng payapa kasama ang mga tulisan, hindi ba't natural lang na magbayad ka ng buwis? Sinigaw sa kanya ni Baek Moyong na kapag nakakita ka ng tulisan, karaniwan lang napatayin siya. Hoyan, mabilis na nawawala si Ryu habang napaturo sa kanya si Baek Moyong na sinabi na sabay-sabay nating durugin ang hayop na yun at turuan siya kung ano ang totoong common sense. Mabilis na kumilos si Ryu na inatake ang mga ito na gumamit ng Bandit Art Impromptu, Mountain Uprooting Bastard Crushing. Mountain Uprooting Bastard Crushing, isang martial art ng mga tulisan na hango sa Mountain Uprooting World Covering Technique. Sapat ang lakas nito para bunutin ang mga bundok at durugin ang sinumang bastardo na haarang sa daraanan. Makikita ang mga ito na nakabulagta na sinabi pa ni Baek Moyong na gumagamit ng masasamang teknik ang hayop na yan. Akala mo ba palalampasin namin ang grupo nyo? Sinabi pa ni Ryo sa kanila na sige, sabay-sabay kayong sumugod. Kung lahat sa itaas ay bumagsak, dalawa lang naman sa Group 9 ang papasa. Ang bulag na tapang ay tulad ng tae na nilablob sa pulot. Matamis, pero tae pa rin. Sinabi naman ng mga ito sa kanya na hindi. 6 laban sa 1, hindi tama yan. Kahit hindi katanggap-tanggap ang ginawa mo, lulukutin na lang namin ang galit namin ngayon. Dagdag pa ng isa na nasingil mo na ang mga bayarin, di ba? Kaya umalis ka na. At pagkatapos, tumanaw si Ryu sa kanila habang sinasabi ni Baek Moyong na ang magnanakaw na yon. Sinigaw pa ng katabi nito na ang bastardong yun ay hindi man lang nakatingin sa atin ngayon. Dahil nasunggab na niya ang 3 bandila, ano ang dapat nating gawin? Sinabi pa ni Baek Moyong na wala ka bang takot sa mga magiging bunga nito, ikaw na bandido? At pagkatapos ay mabilis na nawawala si Ryu. At lumipat ang eksena kay Elder Chuo na sinabi niya na ako ba'y na-trap ng mga bandilang ito. Tumugon sa kanya si Ran na lagi si Uncle Cho ang nagsilbing ama sa lahat ng mga batang kadet. Kung hindi dahil sa mga bandila, walang paraan na magiging ganoon siya kagalit at hatawin kami. Iniangat niya si Tang Sam na sinabi ni Elder Cho na hindi ba't ang mga batang ito ay mga bastardo ng Young White Path, hindi mga kadet ng Heavenly Ghost Pavilion? Ako rin ba ay magiging uncle dito? Sinabi ni Tang Sam na nakakainis, simula nang maging naturalized ka. Hindi ka rin ba anak ng White Path dati? Sinabi pa sa kanya ni Ran na ang uncle ay mabait kahit sa mga batang hindi miyembro ng Heavenly Ghost Pavilion. Higit pa rito, pareho na tayong kasalukuyang nasa Heavenly Martial Academy. Sinipa nito si Tang Sam habang sinasabi na ganoon ba? Ngayon na narinig ko, may punto nga ang sinabi mo. Sinabi pa sa kanya ni Ran na kaya pakiusap, iwan nyo na lang sa amin ang mga bandila na ito. At bumalik na lang maging mabait na uncle sa mga kabataang inosente at may pangakong talento. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanyang likod. Na sinabi pa ni Doc Go na ito, gumana ba? Pwede bang ito na ang soul controlling technique? Hindi. Kahit pa yon, imposible na gumana ito sa Sword Demon. Soul controlling technique, isang martial art na naghihipnotismo sa isipan ng isang tao at pinasusunod sila sa anumang utos. Itinuturing itong isang masamang sining. Tumingin ito kay Tito Jiang na sinabi na pero matanda na yang hayop na yan. Kasing edad na siya ng isang taong malapit ng ikasal, di ba? Posible bang kailangan ko rin maging uncle niya? Tumugon sa kanya si Tito Jiang na masakit yang mga salitang yon. 25 pa lang ako. At ganito lang itsura ko dahil nagkamali ng gamot noong bata pa ako. Sinabi naman ni Ran na nako, naging curious din ako tungkol doon. Hindi ko inakalang pinagdaanan mo yun. Sinabi naman ni Ryo na kaya nga sinabi ko sa iyo na mag-ahit ng balbas. Kung ginawa mo, baka nakalusot ka pa bilang 35. Naiinis namang sinabi niya kay Ryo na hoy, utak ng mabilis kong pagtanda.
Kahit pagsusuklay o pagputol man, dapat alisin mo na rin yang nakakainis na bangs na yan. Tumugon sa kanya si Ryo na ito ang tinatawag na konsiderasyon. Sakuna, kung lahat ay mabulag sa aking kagandahan. Sinabi naman ni Ran na uncle, aalis na kami ngayon. Kami na ang bahala sa mga bandila, kaya makapagpahinga ka na ng magaan ang loob. Napalagay ito ng daliri sa ilalim ng ilong na sumagot na sige na, bata. Pati ako iniintindi mo pa. Ang mundo talaga ay malupit, anong gagawin mo sa ganitong kabait na puso? Nanginginig naman na sinabi ni Sword Sover na ano ba to? Nagloko na ba ang Sword Demon? Paano niya magagawa ang ganitong kaiyahiyang at baluktot na bagay? Pinalaya ng ganito kadali ang anak ng Heavenly Ghost Pavilion, hindi ba't korupsyon to? Sinabi naman ni Principal Ping na ho. Dahil ang pasa ay pasa, itutuloy na natin ang event, pero talagang kailangan nating makipag-usap kay Elder Cho. Sinabi naman ni Nam Gongjin na kung kasanayan ang batayan, kaya ng bewitch ang flower na pumasa. Dahil matagal na siyang nakatira sa pag-iisa, malamang ay ayaw niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa martial arts sa ganitong lugar. Napatingin si Hyun Jiamja na sinabi na sa tingin ko, hindi pangkaraniwan ang batang yon. Mula noong nakamamatay na araw na yon, ilang beses na bang gustong sirain ng mga naulilang pamilya ng Heavenly Ghost Pavilion ang batang yon? Kahit na iniwan na niya ang Heavenly Ghost Pavilion para mamuhay ng nag-iisa, tiyak na hindi mabilang ang mga pagtatangkang patayin siya. Ang mabuhay ay ang kanyang kakayahan. At pagkatapos ay masayang sinabi ni Ran na nako, kailangan ba talaga tayong manahimik at maghintay lang ng ganito? Napatingin sa kanya si Tito Jiang at sinabi na syempre. Ang kaibigan na yon ang bahala sa iba pa sa kanyang sarili. Hindi ko alam ang dahilan, pero medyo matyaga si Elder Blaze Blade pagdating kay Official Biryu yun. Sinabi naman ni Tang Sam na tama. Kung titignan mo ng mabuti, magkapareho sila. Lalo na pag pinapahirapan nila ang iba. Sinabi naman nito na pero ang ekspresyon ni Elder Blaze Blade. Mukhang gusto niyang putulin ang leeg ni Official Biryu yun. Sinabi naman ni Doc Go na tama nga. Mukhang nakakita ng ilang kahinaan ang walang hiya na hayop na yun. Sinabi naman ng nakaputi na sa nakikita ko, mukhang nag-aalangan ng husto ang elder. Parang gumagamit sila ng sound transmission. Nagnenegosasyon kaya sila sa pamamagitan ng panunuhol. Nag-aapoy si Yomdo na sinasabi sa sound transmission na dalawa naman ang puno, pero bakit sa akin ka lagi lumalapit? Sir, sa Ice Cube. Kan-alang pumunta sa hayop na Ice Cube na yon. Tumugon si Ryu sa kanya na bakit ko kailangang gawin yun. Hindi ba't natural lang na komportable ako sa sarili kong disipulo? Pinagpapawisang sinabi naman ni Yomdo na hindi talaga. Kung dadayain kita ng 2 beses nang wala akong ginagawa, mawawala ang mukha ko. Kung matanggal ako sa trabaho, wala ka ring pera na ma-extort, kaya hindi ba lugi ka rin? Sinabi naman ni Yomdo sa isip na ikaw talagang demonyo ka. Kailangan ko pa bang sunugin ang punong ito para lang lumipat ka doon sa yelong hayop? Hindi, kasi pati ako susunugin nung hayop na yun. Sinabi naman ni Ryo sa kanya na may punto ang sinabi mo, pero huwag kang mag-alala tungkol sa pagtanggal sa trabaho mag-isa. Yung ginoong nasa likod mo, pinalusot din niya ang lahat. Na muli na namang sinabi sa isip ni Yomdo na ngayon ko lang naalala, andyan din pala yung cutlass fish. Inutil na hayop, kung ikaw ang nasabit, hindi ko sana dinaranas lahat ng to. Sinabi pa sa kanya ni Ryo na makikita si Yomdo na nakatingin sa kanya na at saka. Kung ayaw mong magmukhang walang silbi, bakit hindi ka nalang lumihis sa korupsyon? Sa tapat na pag-uutos, baka hanggang paratang lang naman ang kalabasan, alam mo yun. Na sinabing muli sa isip ni Yomdo na ang korupsyon ba? Isang katanggap-tanggap na hinala? Pero dahil nakatingin yung Ice Cube na hayop, mukhang mas mabuti na yun kaysa magmukhang walang silbi. Sinabing muli sa kanya ni Ryo na ngayon, simulan na natin ang pagtatanghal na kahit si Elder Ice Cube ay mabibighani. Lahat ay nakasalalay sa galing mo sa pag-arte, disipulo. At pagkatapos makikita ang Group 9 survivors. Na makikita ang mga ito na gumalang na sinabi na salamat sa pagiging napakabait at pagpapalusot sa amin. Na sinabi pa ni Great Elder sa isip na ano na naman ang ginagawa ng inutil na hayop na yun ngayon. Makikita si Yomdo na bigla na lang nagsuka ng dugo na sinabi ni Ryo sa kanya na Elder. Anong problema at bigla kang nagkakaganyan? Nakahawak sa kanyang tiyan na nagdradramang sinabi na panis siguro yung cutlass fish na kinain ko kahapon. Ang pangit ng pakiramdam ko mula kanina, at sa ngayon.
Naglabas ng dugo sa bibig habang winasiwas ang kanyang espadang nag-aapoy na sinigaw pa niya na kahit na ganito, tatapusin ko pa rin ang tungkulin ko. Mga hayop kayo. Biglang, nabitawan niya ang kanyang espada na humandusay sa lupa. At sinabi ni Ryo na ay, hinimitay pa siya. Sigurong sobrang sama talaga ng sakit ng tiyan niya. Nakasalubong naman ang kilay ni Great Elder na naiinis na sinabi na Kwak Yang-hee. Nagtatakang tahimik lang na may gulat sa mukha si Wee at si Dokgo, na sinabi naman ni Tang Sam na sumasakit ang tiyan niya, pero hindi naman siya nagtatae, kaya bakit siya nagsuka ng dugo? Baka ba si Elder Blaze Blade ang mismong nagdudura ng dugo mula sa bibig niya? Sinabi pa ni Tito Jiang na napatingin kay Ran na sige, dahil ayos na ang lahat, tapusin na natin ito. Tara na, customer. Tumugon siya na oo. At pagkatapos ay masaya silang lahat na humawak sa puno. At makikita ang Group 5 Survivor sa Dark Sword Group. Muli na namang hindi makapaniwala si Sword Sovereign na napahawak na naman ng mahigpit sa bangkong sinabi na ano. Paano ito naging posible? Bakit napakaraming korupsyon sa loob ng Heavenly Martial Academy? Tumawa naman si Hyun Jiamja kahit sa tingin ko, siguradong katiwalian yon. Pero parang marami pa mga tao na sobrang saya dahil nakapasa. Sinabi naman ni Namgang Jin na para sa akin. Pasa pa rin ang pasa. Pero sa palagay ko, kailangan ang makatarungang pagtrato ng principal sa susunod. Dagdag pa niya sa isip na kung tutuusin, may ilang tumaya sa round na ito. At nagtataka ako kung may nakakapredict ng ganitong nakakabaliw na resulta. Masayang sinabi naman ng mga alagad ni Tito Jiang na hindi na natin kailangan mag-alala sa pera. Dagdag pa ng mga ito na mabuhay ang ating squad leader. I love you, squad leader. Tumingin ng kakaiba si Principal Ping na sinabi, na may ilan na masaya na natapos ang event na ganito, pero marami ang magagalit. Kailangan nating magkaroon ng seryosong pag-uusap kay Elder Blaze Blade at kay Elder Cho. Naiinis na sinabi rin ni Great Elder Quan sa isip na Kwak Yang-hee, ang pagbagsak mo ba ay dahil sa kainahinalang batang yun, na si Biruyu yun? Tingnan natin kung paano ka magre-react kapag ako mismo ang tumira sa batang yun. Sumapit na ang gabi na makikita ang buwan sa langit, na may nagsasalita na hoy, ikaw na Ice Cube na Walangia. Dagdag pa ni Yomdo na anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin ngayon. Tumugon nito kaharap si Ryo na bulag ka ba? Babanatan ko na yang hayop na yan ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-211 kabanata.